Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kasambit ng propwesto ang inaapod na economic charter chains. Kaya sinabi ni Zubiri, dapat magdublikayo ng mga binasuporta sa propwesto na kumbinsiron ang nagkaperang kapwa senador na nagsabi ng mapait sa saindang panlasa ang pag-abyenda sa konstitusyon sa Angudyan. Mientras tanto, nagkurusulman ng public consultation ang Subcommittee on Constitutional Amendments sa pangilot ni Senador Sani Angara para pulsuan ang sentimiento asin opinyon kanagkaperang sektor sa propwesto. Sila Zubiri Angara sin Senate President pro tempore Loren Regarda, mayor na may padrino kan sinambit ng propwestong lay. Ini ang Kakampi Network News. Oras kanya mga tugan, 17 makalampas sa kalas 5 ng pag-aga. Mga report haling kunyan sa luwas, rider ng motorsiklo na nagtitienda ng Puto Gadan sa aksidente dyan sa Pamplona, Camarines Sur. Maretang yan, haliki Mike Gravito. Mike! Dinimalas na bawianin buhay ang sarong 41 anyos na soltero na tindero ni na Puto makalihis na mabanga sa duwa ang lawas kaini kana mabudala nin sarong ban sa Banuaan kan Pamplona, Camarines Sur. Basado sa report kan Pamplona Municipal Police Station, poco mas o menos alas 5:40 nin amay na aga kan aldaw nin Domingo kan mangyari ang aksidente sa kalabaan kan Maharlika Highway sakop kan Barangay San Gabriel sa Pamplona, Camarines Sur. Binabagta subuot kan sarong kolor itom na Nissan Urban na pinagmamaneho kan tsoper na pigbistong si John Leonard Batalier, 22 anyos, soltero, residente kan Barangay Agdangan, duman sa Banuaan kan Baaw, Camarines Sur. Ang nasambit ng tinampo hali sa Banuaan kan Limanan, pasiringon ko ta na sa Banuaan kan Baaw kan ini an mapaturog asin dumana nakabalyo sa ibong na linya dalan tanganing madagasan niya ang sarong nakapundong motorsiklo sakay ang biktima na pinagbistong si Rizalde Ramirez, soltero, asin residente kan Zona 3, Barangay de Rosario, dyan sa Banuaan kan Pamplona. Susog sa investigasyon na pinaggibo kang nagrespondig mga autoridad, temporaryong nakapundo ang motorsiklo kan biktima, ninhulitan nagpapabakal ini kan sa iyang panindang puto. Sa rikas kan dalagan kang nasambit ng ban, duman kani naguyod nin pirang metro ang lawas kan biktima, asin dumana ini nabanga sa duwa. Ang mga residente na nakahiling sa aksidente, ang tulos man nag-apod kan mga autoridad kung kaya ang mga kabuhan. Kaya Philippine National Police dyan sa Banuaan kan Pamplona ang tulos na nagresponde, asin ang ambulansya kan LGU Pamplona ang pinagsakay. Ang nasambit ng biktima sa saindang ambulansya, pinagdara sa Bicol Medical Center, Syudad Dinaga, ngunit dumana ini, pinagdeklarang dead on arrival kan mga doktor. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo! Lampas 2,000 na benepisyaryo halis sa siyam na Banuaan kang Camarines Sur nakaresibir ng asistensya halis sa programang AKAP. Bareta haliki Maiko Garcia. Maiko. Lagpas 2,000 na benepisyaryo ang nakaresibir ng asistensya gikan sa AKAP o Asistensyang Ayuda para sa Kapos ang Kita. Ginibo ang distribusyon kang nagtalikod na Sabado, Mayo 18 sa Fuerte Camsur Sports Center. Ang programang AKAP, parte kang Bagong Pilipinas Vision ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Katuwangan DSWD, asin ni House Speaker Martin Romualdez. Ang mga benepisyaryo gikan pa sa siyam na Banuaan halos na nagpila para personal na namahin ang mga leader ng bansa. Lucky Candelaria. Paloy na ako. Sa business, nakapaharong lang ako. Sinabi
Kumpirma ni Governor Luigi na sa iyang mensahe na programa AKAP sa pagpapon ng programa ng Gobyerno Nasyonal na direkta para sa mga tao. Ang pinapagpapagpapagpapagpapag kay Presidente Bongbong Marcos muli sa mayong samang pagpapagpapagpapag sa Sada Camarines. Para sa Michael Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kanya matugang alas 5:22 ng pag-aaga. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na salbado na ang gabos ng 23 na Pilipinong seafarers na lunad kang barkong tinabaan ng drone attack harili sa sarong pantalan duman sa Yemen. Sigun sa payag na pinawas kang DMW. Naglalayag ang oil tanker harili sa Yemen Port City kang Hodeida karagtari ko na Sabado. Kan sa kinahon ka mga rebelding Houthi nasa bitan lugar. Pigiras man ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na nagsapo sa naman ng barko ning kadikit na danyos asin nagpanagos kang layag pasiring sa masunod na pantalan. Dagdag pa ka Sekretaryo, sinda presenting na ikipagkudar na sa International Maritime Authorities, shipping companies, local maritime agencies na kaning aramon ang kondisyon kaniba pa mga Filipino seafarers na lunad ka mga barkong nagbabagtas o naglalayag sa high-risk areas asin war-like zones. Nagpapatarid man si Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., Chairperson kan Task Force Il Niño kang gobyerno. Nalalapagon ka mga autoridad na mga hoarder asin nagbabalipular sa mga parabakal mientras naghahanda ang Pilipinas para sa La Niña phenomenon. Sa sarong telefon ka Presidential Task Force duman sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Chidoro na preparado ang Department of National Defense na magtaon ng suporta sa mga nanunungdan na ahensya kang gobyerno sa price monitoring kang basic necessities at tinaban prime commodities. Sigun saya, ang paglaban sa price manipulation asin pagpapanimbag sa mga hoarder saro sa mga prioridad sa pagsimbag kang gobyerno para sa La Niña asin pigalauman na mapuon sa Hunyo. Tinawandong pa ka Sekretaryo ang panggaipon na pakusugon pa ang monitoring sa presyo asin supply ka mga barakalon sa merkado para protiran ang mga parabakal halis sa profiteering sa taho kang weather phenomenon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Iba pang report natin sa nawa, sarong rifle grenade na recover naman sa Manuan kang Pamplona, Camarines Sur. Orgat si Torre na Camarines Sur. Araman dyan ang report halik ki Junel Cuba. Junel. Na-recover ka na mga autoridad ang duwang fragment station na grenade sa Manuan kan si Torre na Camarines Sur. Na-discover ni bandang alas na-discover ni mga autoridad asin ka na sarong persona bandang alas 3:45 main dapat sa hapon sa Sukma. Diba sa Paradise Kanda, pangaiwaon na Karsitorina Camarines sa report na ibinigay Kanda sarong Pilisita Aldi. Alas 7 main dapat sa pangdilang tangini anak naglalakaw, anak nasambit ng fragmentation grenade, anak sinasabi sa mailing sa nasambit na persona. Ini anda pinagtutubdaan na nawalat ng grupo kanda Philippine Army mantang naga sa Tagibo. Tungod kanda pinagapod na kota patrol sa nasambit na lugar tulos-tulos na ipinagpapaabot sa nasambit na persona sa kundang barangay kapitan ada nasambit na pagkakadiscovery ada yung augmentation na grenade na tulad man ipinaabot ni Kapitan sa partidismo saan mga miyembros ng Philippine National Police and PNPD nag-agad ng asistensya sa PNP Provincial Office particular na sa grupo kan EUD. Ini tangari man na mismo magwa ka na sambit na duwang fragmentation na grenade. Ini anda kaput kan Philippine National Police sa PNP Provincial Office kan Camarines Sur para sa pinagapot na escaping. Para sa Kakampi Network News, Gerald Pita, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:26.
Mapanagos mangyari ang transport group na Maribela sa senang krusada na pagsayuman na magbalik sa konsolidasyon kung saan kinakaipuan na sinarumkan na Public Utility Vehicle Modernization Program. Sigun kay Maribela Chairman Mark Balbuena, mabiyay pa maglalay sinada na may mga banta, hulita araman ninda na bakong kulurum ansay na mga bihikulo. Tinawando ni Balbuena na igwasin ng prangkesa. Bako sumutrason na hulita dahil sila nag-consolidate dahil na sila pwede mabiyay as in i-revoke na ang silang prangkesa. Pauro truman hinahagad ka mga transport group sa Korte Suprema na magparwas ng temporary restraining order laban sa PUVMP. Alagad ang Korte dahil nagtaon ng TRO kundi tinugutan ang Department of Transportation, pati naman Land Transportation Franchising Regulatory Board, idagos ang implementasyon ng programa matapos ang deadline kang konsolidasyon kan Abril at 30. Naghuros sa 3.9% ang unemployment rate para sa Marso ngunya na taon kumpara sa parehong bulan kan 2023. Ina sinabi kan Department of Labor and Employment. Sigun kay Labor Secretary BMPD Lula Grasma, nasa 4.7% ang unemployment rate kan Marso kalagtari na taon basado sa Labor Force Survey. Anagan sinabi ni Lula Grasma na masalangkaw man kanara ini kumpara sa 3.5% unemployment rate kan Pebrero kam presenting taon. Mentras tanto nagpahayagban ling kaugmahan ang Secretary kan Department of Labor and Employment sa luminangkaw na bilang sa taho kang pagkakaigwaning El Nino. Sigun pa sa sekretaryo, nagrahay ang bilang kan trabaho sa taho kang mga problema araw kang El Nino na nagpapahiling sila na ang employment prospects sa nasyon bagay para sa mga pangipo kan mga employer. Nagapila ang mga reserve officer kan Philippine Air Force sa liderato kang Kamara ng Representantes na itulod ang tulos-tulos na pagpapusog bilang lay ka National Citizen Service Training Reserve Officers Training Corps o ROTC Bill. Nag-courtesy call kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sinda Congressman Mikey Romero, asin dating Agusan del Norte Congressman Charito Plaza, pareho reservist kan Air Force para itulod ang NCST ROTC Bill. Sigun kay Romero, amindaran kang propesto ang Reservist Law o ang Republic Act 7077 na may katuyan magbilog asin mag-training ng Citizens Armed Force kang Armed Force of the Philippines. Ang mga reservist pwede sumot magamit sa panahon ng emergency araw kang kalabidad. Kan Disyembre, inaprobara na kang Kamara ang propesto sa ikatulosin huling pagbasa. Sa inarom kang propesto ang mga estudyante sa kolehiyo kaipuan mag-agi sa 2 taon na mandatory citizen service training, mentras tanong ang ROTC maigiman optional. Kadakol na pagkakan na nagbaba ang presyo sa inot na aldaw ka na bulan na Mayo, sabi kan Philippine Statistical Authority. Sa datos kang ahensya, ang presyo ngunyang kang wheel milled rice naguros sa 56.52 pesos kada kilo, alis sa 56.98 as in 57.4. Ngunyan ang medium size na sugok nagkakatilid ng 8.51 kada saro, alis sa 8.58 ka nagtarikod na bulan. Ang presyo mangkang kalunggong 195.41 kada kilo, halos sa pinaghalangkaw na 204.49 ka nagtalikod na bulan kang Abril. Kan Abril, nairistro ang 3.8 na inflation, halos sa 3.7 kan Marso, asin ang paglangkaw resultado kang pagmahal nin pagkakan. Oras ko niya mga tugang, eksakto oras 5:30 ng pag-aga. Paparagos po ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Kita po paragos na ang tabiara sa mga Kakamping Radyo. Good morning sa mga parantaban niya dyan sa 99.9 WEBFM Kamsur. Marinaga ki Christine Agato Agapito Liagas. Ki Marlon Bagasena. Parantaban niya sa San Isidro Duwi Karambuso. Ki Norma Agarri. Kamsur sa Ringurada area. Siyempre, sa mga nakatuto ko yan sa Ringurada area. Siyempre, Kakampi Kamsur sa online sa Kapitan Camilo Leon, Girodora Palido Latumbo, Teresita Monteselio Guntangkan, kain sa Camarines Sur. Good morning ba sa regular nato parantabay si Mr. Luis San Jose Jr. Yan sa Kamaligan, ki Maxima Oliver. Asin sa iba para kantabay sa tuyang pagbaretang abay, kunyampung aldaw na Lunes. Oy, Mayo 20 na taon 2024. Babalik kami at yan. Ini
ang Kakabini Network News. Network News. 40 minutos magalampas ang alas 5 ng pagkaka o may 20 minutos lang kita bago alas 6. Jumbalas, labas, Kakabini. Mga bareta pa sa Radyo Nasyonal, naalarma ang Commission on Population and Development sa paglangkaw ng bilang ka mga teenage pregnancy sa nasyon. Sa datos kan Philippine Statistical Authority, lubinangkaw ding 10% ang bilang ka mga jóvenes na nag-iedad 10 sa good 19 anyos. Ang amay na nababados kan 2022, masalangkaw hari sa nairislo kan nagtarikod na 2021. Katampanindikan 150,138 na nairislo kan 2022, masalangkaw sa 136,302 kan 2021. Alagad, ang mas nakakaalarma, sabi ka na Commission on Population, iyong paglangkaw kan nababados na mga babaeng nag-iedad 10 anyos sagkod 14 anyos ang edad. Napagaraman nahali sa 2,113 kan 2020, lubinangkaw sa 48% ang bilang kan teenage pregnancies. Kan 2022 nakatampad kan 3,135. Apor sa kakulangan ning kaaraman sa reproductive health, nakapigda naman sa pagparanakula kan teenage pregnancies. Iyo ang mga jóvenes na kaibanan sa sarong-harong ang sa indang mga partner. Pigalaw man sang 2,000 na dati mga rebelde ang makikinabang sa amnesty program na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kanagtarikod na taon. Ili susog sa pagkarkura ka National Amnesty Commission na pigheras ni Commissioner Nasir Murhom Salik kanagtarikod na Sabado sa Sanong News Forum. Sigun ki Murhom Salik, tentative pa lang at nasampit ng numero alagad kadaklan sumut sa mga aplikasyon halis sa More Islamic Liberation Front. Dagdag pa gani, ribu-ribu pa ang nakalinya sa aplikasyon asin ginigibo na ini ka mga organisasyon na matawaling amnestiya. Iyo ang MNLF, MILF, CPP asin mga kapatiran. Sigun sa 1987 Constitution, may puler ang presidente ng Pilipinas na magtaw ng amnestiya basta igwang concurrence kan majority kan miyembro duman sa Kongreso. Sa ibang paretangon yan, tulong magkakapamilya, kabalian sa nung minoridad, at diskubring mayo ng buhay matapos sindang igapos, tiklokon, pagparapakulon, saksakon, asimpasakan pa rin yamit ang nguso kang live-in partner kasaro sa mga biktima sa loob kasi ng harong sa barangay Pulang Lupa 2, Las Piñas City, Sabado ng pagkahapon. Sa report kan Las Piñas Police, ang mga biktima binistong sinda Mary Jane Bola Abiliana, Human Resources Personnel kan Easy Shop, Natalie Jane Bola Cabintoy, 19 anyos, estudyante asin Oliver Bola Bautista, 11 anyos, estudyante aras mga residentes kang St. Charles Street, St. Joseph Subdivision, Barangay Pulang Lupa 2, Las Piñas City. Nadiskubre sa ang bangkay mga alauna 34 rin pagkahapon. Kan magpasiring ang sarong Francis Ramarilla Kanagi, residente kang St. Matthew, sakupan kanasapit ng barangay sa residensya ka mga biktima. Sinusog subot ni Princess ang tugang kan sospek kung saan naghahali ang masangsang na parong asin na diskubri sa kwarto kung saan na sorpresa sa dahilin mga bangkay. Ipinaaram niya rin sa mga patrilaryos ka mga biktima asin tulos man na pig-report sa nakakasakop na police substation. Sa pagresponde, 4 na kan mga pulis sa nahiling ang mga biktima na anas nakahigda asin mayo na nin buhay. Alas 5:44 ang oras siya tungod yan sa iba pa detalles ka mga bareta. Sumikat sa 28.9 billion pesos ang ipaluwas na housing loan kang Pag-ibig Fund sa inot ng quarter kan 2024. Ang kantidad na ipaluwas para sa inot na 3 bulan kan taon nagresulta sa 19,817 na mga miyembro na nakaigwan sa liring istaran. Pinakinutan ni Pag-ibig Chief Executive Officer Marilyn Acosta ang Pag-ibig Fund sa pagkukulusir kanining semi-annual stakeholder engagement events na ginibo sa mga mayor na riyon. Tanganing i-update ang mga miyembro, employers and partner, developer dapit sa estado kan pundukang Pag-ibig.
Alas 5:45 oras ganyan. Balikan tamo na mga report na halis mga pagriban nato sa luwas. Taripa sa kuryente kang kaso ni Kudos sa bulan kan Mayo naglangkaw ni nasa 2 pesos kada kilowatt hour ay Jesus Maruse. Baritangan halik yung Maiko Garcia. Maiko. Back-to-back na pasakit para sa miyembros konsumidores kang kaso ni Kudos matapos na ipaluwas na ang taripa sa kuryente para sa bulan na Mayo. Nagtaas ding 2 pesos 5 sentimos per kilowatt hour sa residential rates mantang 2 pesos 11 sentimos per kilowatt hour sa low and high voltages. Kung matatandaan, pinapasayrarom sa yellow and red alert ang Luzon Grid rason kung tanang manipis ang supply kang kuryente sa tuyong lugar epekto man kang pagpapa-emergency shutdown o daintuyong pagwawara-wara kang supply ng kuryente sa bilog na area coverage. Sa paigmang kantagpagtaram na si Riner Bukay, naglalangkaw man ng demand kang wholesale electricity spot market o WESM nasa indang source huli naman sa init kan panahon na saraw sa mayor na kausa kang pagpapalangkaw kan taripa ng na bulan. Sa bulan ng Mayo, ang rate sa residential nasa 10 pesos punto 75 sentimos pesos per kilowatt hour, 9.88 pesos per kilowatt hour man sa low voltage, mantang 9 pesos 4 sentimos ang per kilowatt hour sa high voltage. Ingri sad as in haha reactions ang tinatok ang mga netizens na member consumers kan mag-anunsyar sa Facebook ang kaso Kudos. Igwa nga ni nagtawing komento na sana i-post muna ang rate bago magpuo ng bulan para makapag-estimate na kang pagkonsumo. Bako pong bigla na lang itatawang bill, ang kaluluwasan na kayan, kabangakan sweldo, pambayad lang sa satuyang kooperatiba. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Bawasan kan kaso ni Kudos magparabaka ng airtime amang kamugtakan. Duwang rider ng motosiklo irido sa aksidente sa Manuaan kan Ragay Camarines Sur. Baritangan halik kay Mike Gravito. Mike. Parehong nagsapo ni na pagkairido sa indang mga lawas ang duwang mga motorcycle rider matapos na ang mga ini ang maimbalto sa sarong aksidente dyan sa Manuaan kan Ragay Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Ragay pasado 1:40 nin maagahon na kasudma aldaw ning Domingo kan mangyari ang insidente sa barangay GRS dyan sa Banuaan kan Ragay Camarines Sur. Papasiringon sa buot sa direksyon kan Banuaan nin Del Gallego ang sarong single motorcycle na pinagmamaneho kana driver biktima na pigbistong si Hans Denver Bayeta, 18 anyos, soltero, residente kan Zone 1, Barangay Port Junction, Banuaan nin Ragay Camarines Sur. Pagabot sa bot sa nasambit ng lugar kan insidente, nabudalan kan ng motorsiklo na pinagmamaneho ni Bayeta nawala nga parte kan sarupang single motorcycle na pinagmamanehuman kan driver na pigbistong si Virgilio de Rama, 42 anyos, may agom sarong Parasira, residente kan Zona 4, Barangay San Rafael, kaparehong Banuaan. Ninhuli sa pagkakabangga sa nasambit ng motorsiklo, ang parehong mga driver ang nawaran ng kontrol sa saindang mga manibela dalan para sinda, ang pareho nga magkatarumba sa konkretong tinampo na naging dalan para sinda ang magsapo nin pagkairido sa saindang mga lawas. At mga residenteng nakahiling sa pangyari ang tulos man, nagkaapod kan mga autoridad kung kaisinda, ang tulos pinagrespondihan kan mga autoridad pinagdara dyan sa Ragay District Hospital para sa magkakanigong atensyon medikal. Alagad si Virgilio de Rama ang nagsapo nin matinding pagkairido sa iyang lawas kung kaya napagdesisyonan kan mga kapamilya kaini na siya ang ibalyo dyan sa Bicol Medical Center sa siyudad Dinaga para sa magkakanigong atensyon medikal. Dugang pa sa report ang parehong mga driver ang mayo ning lisansya asin mayo ning rehistro kan sa indang pinagmamanehong mga bihikulo. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Duwa man na persona arestado duman sa Buhi Camarines Sur ninhuli sa illegal na pagsusugal. Barit na halik kay Junel Cuba. Junel. Duwang persona ang dadakupkan mga autoridad sa ikinasang illegal gambling operation kada mga pulis dyan sa Bayan kada Buhi Camarines Sur. Dito ang bata sa piyada sa tarong tupadahan na illegal
kapon kan nagtalikod na aldaw kan na Sabado. Kung sa ini pinagpanginutan kan da grupo kan follow-up team kada Bui Municipal Police Station uli kan da plagay na yan ada dua nga persona na pinagbisto si alias Lebron 45 anyos Mayagum kada Santa Clara Bui Camarines Sur atin sa Ropang alias Jordan 19 anyos soltero kada Sikyo San Benito Barangay Salvacion tapos kan Banuan Kandi Camarines Sur iyo anda nadakop kan mga autostart mantang marikas man na nakapagsulad nagdaralagan ang mga tag-kaniya at puminabuta ang mga miyembros kan Philippine National Police na kumpiskar iyo ang sarong buhay na banda bulang na manok, sarong gadan na pambulang na manok, mga tari asin and iba pang mga parafernalyas na pinagagamit sa illegal na tupada na recover man ang taya na nagkakantidad 550 pesos kada nasabing mga persona at mga nakuang mga ebidensya kaput na kada PNP asin na yaon sa sendang ipatura ang duwang persona ang sapangatan ng kasong pagdalga sa PD 449 ang illegal catfighting news sa irarumaan kan PD 16 Auto o ang illegal gambling. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you mga pagkiriba sa sinumang report natin sa luwas. 5:52 oras gunyan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa Ropambats kang 500 na persons deprived of liberty halos sa Jubilee Prison ang ibinalyura sa Davao Prison and Penal Farm bilang parte ng programa ng Bureau of Corrections para sa pagdikondyas ka National Penitentiary. Sigun kay Bucol Director General Gregorio Pio Catabad Jr., sa mga inilipat, 250 PDLs halos sa maximum security camp, 50 sa medium security camp, as in 200 sa reception and diagnostic center. Ang diagnostic center, sarong espesyal na unit sa Laucan pasilidad kang Bucol kung saan ang mga bagong preso nagpapasararam sa diagnostic na pagbubusisi, pag-aadal asin obserbasyon para sa pagdeterminar kang programa nin pagbulong asin pag-insayo na pinakabagay sa saindang mga pangaipo asin sa institusyon kung saan sinda dapat na ibalyo. Ibinawarin ni Katapang na ulit na nasa proseso na ang Bucor sa pagdikudyas kang NBP asin bilang preparasyon sa pagkasarado kang NBP bago ang 2028 dahil na nagdagdag pa ni mga bagong laog na PDL sa NBP, sabi ni Katapang. Kung sabiyon, ang mga bagong PDL mantrido sa RDC sa laog ng 60 aldaw asin pagkatapos kalisinda ibabalyo sa operating prison asin penal farm sa luwas kang Metro Manila. Kabali sa mga huring PDL na pigdaog sa RDC iyo ang mga convicted na sila Dennis Corneo, Cedric Lee, Simeon Ross asin Ferdinand Guerrero na nasintensya ng reclusion perpetua o sagud 40 taon na pagkakapreso sa kasong serious illegal detention for ransom dahil sila ngat kang aktor TV host na si Bong Navarro. Tagani masigurong dahil makakalusot ang mga substandard as in delikadong imported na produkto sa rasyon. Mapautob ang gobyerno ng digital as in integrated pre-border technical verification as in cross-border electronic invoicing. Ang lakdang nalikang gobyerno nakapalaman sa Administrative Order No. 23 na pinaluwas mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kasuguan may katuyuan, maparikas ang inspeksyon kang gabos na mga imported na produkto na galaog sa Pilipinas as in mapakusog ang pang-nasyon na seguridad asin mabantayan ang diretso ka mga consumer kabali na mga pangataman sa kapalibutan laban sa mga substandard asin pinigrosong imported na produkto. Sa pagiban kan sinambit ng Administrative Order, imumuk na ang Committee for Pre-Border Technical Verification and Cross-Border Electronic Invoicing na pamamayuhan ka Secretary of Finance, miyembro ang Secretary kan Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Energy, Department of Health, Department of Environment and Natural Resources, Siriban, Department of Information and Communication Technology. Kabaliman sa bagay miyembro kang
ang Commissioner kang Bureau of Customs, Director General kang Philippine Drug Enforcement Agency, asin duwang representante sa mga bistadong Industry Association. Ang POC at mapautob kang electronic invoicing system basado sa international standards, asin nagdadanay na lay, asin mga regulasyones. Nagapilar ang Department of Agriculture sa mga lisnador. Suportaran ang propostong ilangkaw sa 15 bilyon pesos na fundo ang katilad kang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Ardel de Mesa na partigang pundo gagabiton sa irigasyon asin pagtabang sa mga parauma na may naibalangkaw sa 2 hektaryang dagang pig-uma. Sa presente, nasa 10 bilyon pesos ang RCEF sa ilalim kang ipinapautob na Rice Tarification Law na matapos sa taon na presente. Nakula ang naitabang kang presenteng RTL sa produksyong kang bagas sa nasyon kung saan luminangkaw ng 7% ang performance kang rice sector. Sa presenteng Rice Tarification Law, 10 bilyon pesos kada taon halis sa makukolektang taripa kang Bureau of Customs. Haliban sa imported rice, mapadaragan sa kapakinabangan ka mga parauma. Sa kantidad na ini, 5 bilyon pesos na katagama para sa makina o mechanization, 3 bilyon pesos sa inbreed seeds, 1 bilyon pesos para sa pautang, asin 1 bilyon pesos para sa training kan mga parauma. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 3 minutos na lang antas mga 6 ng pagkaaga. Sa iba pang detalles ka mga bareta natong unyan, maati, mainit, raot ang mga pasilidad. Siring pigladawan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang mga airport sa Pilipinas. Sa pagnangog kang Senate Committee on Public Services, dinawan doon ni Zubiri ang importansya ka mga aeroporto sa nasyon, alagan sigun sa iya, kulang na maray ang mga serbisyo kani, mapadomestic man o international. Punkan Oktubre taon 2023, dahil nagagana ang escalator sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 na sigun sa Senate President, pagabat ini para sa mga pasayro, lalo na sa mga senior citizens asin mga taong igwang kadinan o mga disabled person. Paniwar ka Manila International Airport Authority sa presente igwang shortage sa spare parts kang escalators asin naghahanap na sila ning lokal na mapagkukuanan kani. Sa social media man, viral ang sarong video kung saan bahiling nakatindog sana o kaya man nakatukaw sa salog ang mga naghahalat na mga pasayro sa NAIA Terminal 3. Inihulita permanenteng pinatanggal na ang mga tukawan sa arrival lobby bako para linigon sa mga surot kundi tangani maiwasan ang mga nagtatambay sa lugar. Sigun kay Zubiri, bagi ang mga simpleng route sa airport arog ang aircon dai mapakaray. Uli kani tinawandon kan Senate President na kung day kaya kang gobyerno ang responsibilidad sa mga aeropuerto, partikular sa NAIA, dapat ining ibalyo na sa pribadong sektor sa rarom kang public-private partnership agreement. Taragos mabugtak ning tourist rest area na may mga malinig na banyo sa mga popular na destinasyon sa nasyon, sabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini parte kang plano kang gobyerno na mapakusog ang turismo sa Pilipinas. Sa inaugurasyon kan TRA duman sa Pagudpud, Ilocos Norte, sinabi ni Marcos na kaipuan ng pakusugon na maray ang mga programa tagalibaging kaaya sa mga turista ang pagbisita sa nasyon. Daramang kang ginigimong pagpapakusog kang ibang pagtraid na nasyon sa turismo arog kang Vietnam, Thailand, asin South Korea. Sigun pa sa Presidente ng Pilipinas, makus naman ang magagayon na beach ang aspeto na matulod kang turismo kundi baging ang ginhawa kang pagbiyahe. Ang kada TRA mataw ding mayor na serbisyo sa mga pasilidad sa mga turista arog kang information center, malinig na CR, charging stations, asin maging lounge kung sain pwedeng magpagalo. Bubugtakan man ng pasalubong center ang kada TRA kung sain na may papahiling ang pagiging creative ka mga Pilipino sa pagiging mga saradit na negosyante. Igwa ng go signal para mag-ako kasayang mga bisita sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong ang modelong si Dennis Corneo. Si Corneo, saro sa mga pinatawa ng guilty, katakod kang kasong serious illegal detention, lay sinangat kang TV host comedian na si Ferdinand Vong Navarro. Kan Bayo 2,
Sinintinsyang kan Taguig Regional Trial Court Branch 153 Sinda Corneo, Cedric Lee, Simeon Palmaras Jr. sin Ferdinand Guerrero ning guilty beyond reasonable doubt of serious illegal detention for ransom laban kinabaro. Asin sinintinsyan sinda ning reclusion perpetua ang apat na naanas na kakulong na. Si Guerrero na nakatidir sa promulgation, nagsuko sa National Bureau of Investigation kabayo di 6 asin pinadlak na sa NBP kan bayo di 7. Eno ta sinabi ni Correction Senior Inspector Marlon Manggubat ang Bureau of Corrections Public Information Office na pwedeng magresibi ng mga bisita ang modelo matapos ang 15 diyas sa CIW Reception and Diagnostic Center. Sa mga ultimong balita niya tungkol yan, balita pa manggaray sa lado nasyonal, pigsuko naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagripaso kan Philippine Military Academy curriculum para matais ang kakayahan ka mga kadete sa tahukan na nag-aabantina sin kinakahampang na angat ka nasyon. Sa pagtaram ka Presidente ka Pilipinas sa pagkatapos kang PMA Bagong Sinag Class of 2024 sa Baguio City, sinugo niya sinusugo niya sa ilalim kan direktiba sa Department of National Defense as in Armed Forces of the Philippines para masiguro na mga kadete equip ni mga pagkanood kan ika-21 siglo na kaipuan para paglaban sa mga banta sa seguridad. Tinamandong pa kang Presidente na sa digital battlefield, importanteng instrumento, malinaw na bisyon para sa katotohan, siliman ng integridad asin paging mga nasyon para malabanan ang mga pagpurbar nin disinformation asin infiltration. Si Presidente Marcos, guest of honor asin keynote speaker sa PMA commencement exercises para sa Bagong Sinag Class of 2024 sa PMA Borromeo Field Port Gregorio del Pilar, duman sa Baguio City. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niyan, 2 minutos na mga tuga magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Ang iba pa mga bareta sa muyang papanago sa tiyan, kay barang po mga baretang iatod ka mga kakamping radyo, mga baretang telefon kan DWEB-FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Mga baretang hatod man kan KM Kakampi dyan sa partido, asin mga baretang iatod kan BBS-FM sa Naga City. At dyan sa samuyang pagbabalik sa mga bareta ngunyang pong aldaw na Lunes, Mayo 20 taon 2024. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. News. Oras na mga tugas sa Pilipinas, alas 6:10 din pag-aga. Balik na sa mga balita sa Kakampi Network News. Sa oras na liaraman po mga balita ihatod ka mga kakamping radyo, mga baretang telefon, elat hali dyan sa Rinconada, sabay kan DWEB-FM Kamsur. Sa tuwing kayo ba naman si Benny Dicena. Benny? EBFM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Mabalus yun sa detalyos kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa, efektibo na po ngayon na aldaw, Mayo 20 hasta Mayo 26. Ang sanong orden ehekutibo na pinagpalawas kan lokal na gobyerno kan Banuana Buwis sa liderato ni Mayor Ray Lacoste katakoda kan sa indang planong pagsara sa bulos kan trapiko kan mga porsyon o mga tinampo inikatakod kan celebration kan 2024 Buitan Fiesta o Pintacasi na pampon ngunyan aldaw na Lunes sigun kay Mayor Ray Lacoste base sa Section 21 kan Acta Republica 7160 o ang inapon na Local Government Code. Ini minato ng poder sa sarong local chief executive na temporarmenteng isara ang mga national as in local roads, partikularmente para sa mga aktibidades na aprobado kan lokal na gobyerno. Pun kaya kung yan aldaw Mayo 20, alas 7 ng paggaga, gigibunan Civic Parade na kung saan ang ruta kan parada ang sa palibot kan Poblacion Processional Road. Asin ini isasara ang tinampo po sa bagong alas 6 ng paggaga. Asin ngunyan aldaw man, alas 8 ng paggaga ang Interbarangay Street Dancing Competition nagigibon sa Buwis Social Hall. Alas 8 ng Bangyas, alas 12 ng Matanga. Mantang at yan alas 7 ng pagkabanggi. Iyon man ang barangay night na kung saan ang venue, iyon Buwis Social Hall ng periodo kan pagsara kan tinampo. Alas 5 ng hapon hasta alas 2 ng magahon hasta sa aga Mayo 21. Kadakol-dakol pa na mga aktibidades
ang nakatala nagibuhon asin. Yaon ang pangangaipo na isara sa buluskan trapiko ang mga apektadong tinampo kayaman. Ipinalawas ni Mayor Ray Lacosta ng Executive Order No. 48/0224 para sa siring na katuyuan. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal tapos na ang pakikipag-koordinar kan sanggunang panlusod kan siyudad ng Iriga sa liderato ni Vice Mayor Edsel Serrano Numewat sa opisina ni Mayor Ray Rex Oliva isiringman sa City Agriculture Office asin sa Iriga City PNP. Ini katakot kan na plano kan na sanggunang panglungsod kan siyudad ng Iriga nagtutukaw bilang Committee and Bank na nag-iimbestigar kan na kadardakulang anomalya sa Fertilizer Funds Scam na mabisita ang sinasabing daga na ginamit kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Iriga kan nakali sa mga administrasyon asin ipinasaran sa deed of use of right magigilamduman siguna kay Vice Mayor Edsel Serrano Numewat kadakol-dakol ang sila na maaraman kung ano ang mga natatada na mga edifisyo sa laod ka na sabi ng lugar na kung sain sinasabing sa pagpunta ng ani illegal na na paglaod ka ni sa inapod na deed of use of right asin kung ini illegal kadakol man mga illegal na pangyayari sa nasabi ng daga. Sa iba po kita ng mga more or less 2 or 3 months para maghiro kung ano po ang pwedeng mabawi dyan, ano ang pwedeng makuha dyan. Pero tayo not questionable sa paglaog ng kontrata dyan. Dahil questionable si kontrata, ang gabos na ginastos po dyan, questionable man yan. Dahil may problema na nga from the start. Ayan po ang hihilingon ta kung ano ang pwedeng magamit dyan. As in, kung isa pa po ang ibang tao na nang inabang kang kontrata. Ayan po, makadakol dyan pigbuhos na kwarta ang LGU Iriga katong panahon ni Mayor Mandel Alpilo dahil ginibungan yan isolation facility kang COVID-19 kang pandemic bakusan ng sa agricultural purposes. So, ang pigahan dyan, hain itong mga harong-harong na pinagbukdak dyan na ginibong mga isolation na rooms kang mga iba-ibang pasyente. Hain na to. Hain na si Autong na nakaservice dyan na sa dirigang syudad na ngunyan, di ko na baga nahihiling. So, kadakol pong pigahanap kami na yaon dyan dapat. Parte yung mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano Numewat nagsasabing aina ito ng mga ibinugtak dyan na ginastusan kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Iriga kung rin ang pagsagibo kan sinasabing ocular inspection ini pinag-aantabayan pa kan DWEB Kamsur. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan tabi yun ang mga bareta halili sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Ben Desena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 6:14 ang oras yato ko dyan. Pagkari naman sa Rinconada, isunod yato mga bareta halid dyan sa partido. Sapay kang KM Kakampi Partido. Partido, Gwen. KM Partido Kakampi mo Network News. Mabalos ka kakamping June uya mga bareta gikan digdi sa KM Kakampi Partido. Adagos pang iniimbestigaran kan na guard sa Turena Municipal Police Station ang mapadapit sa pagkakadiskubre ni duwang rifle grenade kan sud Mayo 19 taon na presente. Enot naman na pinagapaluwasan report kan ipatura kan na pulisya na kan na sud maalas 3:45 nin pagkahapon sa barangay Tamiawon guard sa Turena, Camarines Sur. Si puno nga barangay Samuel Laferan personal na pinag-turn over sa guard sa Turena Municipal Police Station ang duwang rifle grenade na nadiskubre ni Felicita Aldi alas 7 nin pagkabanggi Mayo 18 na namumugtag sa rarom ka na tanuman ng tanglad sa gilid ka na tinampo sa sinambit ng barangay. Bilang aksyon kan guards na Municipal Police Station, pinagurot man kay ni ang asistensya ka na EOD o ang Explosive Ordnance Division ka na Camarines Sur Police Provincial Office para man sa pag-recover asin pagkustodiya kan sinambit ng eksplosibo. Padagos pa man ang investigasyon ka na PNP guards sa Turena para maaraman kung say-resay ang mga persona na responsable sa pagwaltak ng rifle grenade sa sinambit ng lugar. KM Partido Kakampi mo Network News. Padagos man ang pagkataunin na burial assistance kan na gobyerno provincial kan Camarines Sur. Iyon ang naging kapayagan ni dating bukal Maymay Pacamara na deklarado na malaban bilang alkalde kan na San Jose, Camarines Sur. Pag-abot kan 2025 midterm election sa lindong kan Timuan, Kamsur. Alagad aminado si Pacamara na mananggad iguanin pagbabago sa pagpapaluwas kan sinambit ng asistensya para man sa mga pamilya na nabayaan kan sindan mga mahal sa buhay. Pinaglinaw ni Pacamara na huli sa dagmang na nag-aagad ng tabang sa Cooperative Burial Assistance Program. Kung kaito, individual ang pagpapaluwas kan ayuda ngunyan. Sarabay na pinaggigibuan na payout niluli
sa dagmang na pinagapoproseso ng mga papeles o mga dokumento para sa sinambit ng ayuda na parte ka na asistensya pinansyal na pinagtatao kan gobyerno probinsal ka na Camarines Sur. KM Partido Kakampi mo Network News. Sa ultimo niyato nga bareta, maigot ang koordinasyon na pinagigibo ka na Departamento kan Agrikultura o DA Bicol asin ka National Irrigation Administration o NEA Bicol para matutukan na maibitaran ang shortage o ang pagkulang-kulang sa supply nin bagas sa reyon. Sa bulan nin Agosto sagkod Setyembre taon 2024, ninuli sa lawig na epekto ka nga El Nino phenomenon. Sa entrevista ki Agricultural Coordinating Officer Marshall Bustarga kan DA Bicol, sinabi kanina may target niya na kung saan may mga lugar nagigibuan ng irigasyon para man sa sendang third planting season ngunya na bulan in Mayo. Dugang pa man ni Bustarga nagigibuan na nasambit ng third planting season para makapag-ani pag-abot kan bulan in Agosto. Asin na bulan na Setyembre na ang mga bulan na pinaglalauman na magkakaiguan ng kakulangan sa supply ng bagas sa reyon na Bicol. KM Partido Kakampi mo Network. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikaligdi sa KM Kakampi Partido ang senong para barata Rene Orillosa Babalos. Good morning. Kakampi Network News. Network News. Thank you. Hali dyan sa KM Kakampi Partido. Alas 6:18. Uwi na mga bareta ang iatod kan BBS FM sa Naga City. Kay baron naman si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakambing June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Igot ang pigigibong koordinasyon ngunyan kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Interong Kabikulanda sa grupo man kan Philippine National Police o PNP sa Bicol. Iyan tangani man na mapugulan o maibitaran na makalaog ang mga kontrabando arog kan illegal na droga sa laog mismo kan karsel o kulungan. Ini katakod ka na pakikipagtabangan ni Jail Senior Superintendent Elina Rocamora ang bagong tukaw na jail director kanda BJMP Bicol kay Brigadier General Andrew Perez Dizon ang regional director kanda PNP sa Kabikulan. Iyan tangani man na ilingon asin na mahali ang proliferasyon kanda illegal na droga sa Riyon Bicol ni nulita base sa ipinagpaluwas na record ni Rocamora na digdi o minabot sa 3,724 na mga person na deprived of liberty o PDLs na nasa kustodiyang unyan kan BJMP. 1,563 sa mga ni ang may kaso na embwelto sa illegal na droga. Ang pahayag pinagkibo ka na sambit ng opisyal kan BGMP Regional Office No. 5 matapos na ni ang magbisita sa laog mismo kan na probinsya kan na Camarines Sur kan nakalis na simana matapos hilingon ang nagkapirang mga karsil sa laog mismo kan na probinsya. Mientras tantong nakipag-ulay manda si Rocamora sa pamilya kan mga PDL sa naimbwelto sa illegal na droga na kuning kaso makaluwas ang mga ini sa karsil dapat sindang matabangan asin na matawan ni magkakanigong interbensyon tangani man na daina liwat magbolta ang mga ni sa impluensya kan illegal na droga asin daina giraray mailaog sa karsil. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Malibot ang Commission de Election COMELEC digdi sa laog kan na syudad Canaga sa mga eskwelahan. Ngunya na bulan kan na Mayo asin mada sa bulan kanunyo tanganing gibuhon ang pag-inspeksyon sa mga voting center o mga polling center kung saan i-check kan na opisina kan COMELEC naga sa pagimana ni COMELEC Supervisor Abogado Maiko Hulya tanganing aramon kung sufisyente pa ang mga classroom asin na ada kondisyon kanda mga nasambit na mga classroom kung ana mga maray pa na gamiton na sa panahon kana pagbuto kabali si mga sinasabing subuot digdi
haros digdi nagkukuno-kuno ko na ginagamit ana sinambit ng classroom na pwede naman subuot ilipat sa mga available na mga eskwelahan para daiman subuot ini and maging surusuan sa mga butante sa Sigunpamad sa naging pahayag ni Attorney Michael Julia sa entrevista sa iya kan BBS News. Tinawan doon kan nasambit na nga opisyal na nariparo kay nindakan nakalihis na mga eleksyon na pinagagibo subuot nagkapera sa mga ginamit na mga classroom ada may mga defekto na asin kay puwa naman subuot na maribayan mantang pinagapunan naman kan Comelec Naga ang satellite registration sa mga barangay. Initangani man na ada Comelec na mismo ang magduman sa mga barangay para dahil na subuot masakitan ang mga sinasabing maparehistro na magduman pa sa indang opisina tangani sa namada na mag-file kan sa indang voters registration and Comelec yaon sa parte kan barangay panikwason kan nakalis na sibana para sa indang ginibong satellite registration sigun pa yan kay abogado Michael kan Comelec Naga. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, mga aki posibleng tamaan in heat stroke asin man alta presyon, sabi sa report ni Buyet Paderes. Dakulang posibilidad na tamaan din in heat stroke asin alta presyon ang mga aki muna na padagos pa ang nawamatay na ilit ng panahon. Sigun sa sarong health officer, pwede magkaigwaling paglangkaw sa presyon ng dugo ang mga aking nagilid sa 10 pababa. Urog na ito may dati ng mga helang sa mga organs, augan, heart and kidney failure. Pwede matrigger ini kan sobrang init kan panahon asin mauli sa balubhang kamatian. Sa panahon na ini may pamana i-record kan augan kaso alagad payo kan mga doktor sa mga magurang ang tripling paglikay asin pag-ataman sa mga aki. Urog ng init ng sinabi kan pag-ata na pwedeng sa bulang paling Hunyo matatapos ang El Nino phenomenon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, project tanglaw kan na Pulis Naga padagos sa mga tios na estudyante. Report ni Oka Isminda. Nagpapadagos sa proyekto Canaga City PNP, partikular na ang Project Aruga asin Project Tanglaw na konsay na kanakaking Sabado pinag-distribuer ang weekly allowance gana mga beneficiaryo kay di sa syudad ni Naga. Mga bandang alas 6 din na pagkaaga kanakaking daw kaana mga personahe kan substation number 1 sa panginginuti patrolman Jing J. Bulima, Assistant Pikad ka Canaga City PNP sa supervision ni Police Major Ray Alvarez, Station Commander. Pinagkibo kay ni an house-to-house visitation sa mga beneficiaryo kan nasampitan ng proyekto na kung saan ini pinagtataanan nin ayuda ang mga tios na mga estudyante igdi sa syudad ni Naga na kung saan mismong pinagkabibisita kan mga substation nasampitan ng programa pinagka-organisar kan City Director na kung saan pinagkapipili kan o pinagtaanan ang kada substation na magpili nin mga estudyante na sindang tatabangan kan nakaging altaw sa kabali sa mga beneficiaryong pinagkataanan ni na weekly allowance sinda Ray Rodriguez sa Paraiso Street Santa Cruz, Naga City, Natalia Bianca kana sunasay sa Kamatis Street, Igualdad, Naga City, asin Iris Ira kan San Miguel, Santa Cruz, Naga City. Nasampitan nga programa ang magpapadagos-dagos asa subot ang mga aki matabangan na makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Online po sa Educational Assistance kanda DSWD Fake News. Report ni Daryl Banyas. Ipinahayag kan DSWD Bicol na mayong katotohan
ang naglalakop na online post na igwasabot na iwinawaras na educational assistance para sa gabos na mga estudyante na sinabit kayang post na ukan page na Filipino Gazette na kapalaman digdi na igwangkas assistance na mariresibian mga estudyante puon sang 5 pesos hasta 4,000. Depende ni sa grade as in money level kana sarong estudyante. Igwaman inininjogo kan sinabit ng ahensya asin kaipuhan simbagon an online application form nin asa sa Mayo 28 ngunya na taon. Magigirumduman na kanakalihis na bulan, igwaman naglakop na fake news, dapit man sa educational assistance, alagad pinahimutikan ini kan sinabit ng ahensya. Tiglinaw ka ini na an educational assistance sa naninda, iyo an AX program o an assistance to individual in crisis situation, asin dae pasyerto, kuno arin ini mapoon ngunya na taon. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado! Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal o minabot na sa 20 tonelada anda kabliya na nakulikta o na halikanda kaso rekudos asin man kana opisina kan City Engineers Office kana syudad. Iniya iyo ito mga pinagaapod na dagling wire masihigutan ngunyan subuot kana mga telcos para mada digdiya malikayan na anda pagparabugtakpakan na mga cable wire na padagos na nagalalay-laya sa parte mismo kanda mga tinampo asin sa poste kanda kaso rekudos. Ini anda pinagabuta sa napayag ni Engineer Gregory Moreno. Sinabi kaniya na uminabuta sa 20 truck gabus ana natanggal na mga wire asin igwa naman nin 200 na mga postiya dyan sa parte kan CBD1 yaon sa National Road an sa indang nahali asin na ini ada na i-relocate na sa nagkapirang mga lugar sigun paman sa payag ni Moreno. Ipinagapayag kaniya na i-regulate ninda asin na imomonitor ana mga telcos para malikayan na at mga dagling wire sa laog kan syudad Canaga saro subuot sa makanos na hilingon minsan nasasabitan pa kan mga truck na nagiging kausa nin aksidente. Pigtiri po naman ninda anda mga maneamento kan mga telcos company degdi sa laog kan na syudad Canaga para sabihan na naalion na o ilipat na an sa mga cabling wire kung an mga ni dai naman subot nagagamit o dai naman na okupado asin da bako ng tultol an serbisyo na pinagdadara kaniya sa parte mismo kanda mga konsumidor asin man kan sa indang kumpanya. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, uli tabawal itinda anda mga butiti asin tikong sa saod maski nga ni halang na ana mga ini kinaulay ng unyan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR an Market Administrator kan syudad Canaga asin iba pa nga mga saudan degdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur na halion asin kumpis karon an mga niya asin day dapat subot ipabakal sta ana mga niya nakakaraot o nakakailo sa mga parasira nakiulay man ana vipara na may kunadakop na mga butiti kasabay kan sa indang mga sira dai na subot daron pa sa parte mismo kan funding o sa laog mismo kan merkado. Inihuli ta ana mga yaon sa sentro dai man subot nag-aaram kung ano ang klase kan sira na pinagbabawal ulit tay niya nakakailo. Pwede subuot magresulta sa kagadanan na kansarong tao na makakakakan kani. Ipinagapayag ni Direktor Dr. Ariel Pio Kento kanda Bipar Bicol sa entrevista kan BBS News na dapat digdi maging alerto ana manemento kan kada merkado digdi na daitugutan na i-display ana mga alang na mga butiti o tikong sa laog mismo kanda sa indang nasasakupan na merkado. Yan tabi kakamping June an mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News Jonel Cuba Basta Barata
sigurado. PDS Basta Bareta sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you BBS-FM sa mga bareta ang oras ngunyan makatugang. Alas 6:30 na po ni pag-aaga at yan babalik kami para sa mga ultimong bareta sa Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Land Transportation Office Sabado ang taon na pagbukas kan sinambit ng opisina, kadakol ng serbisyong naihatod sa mga motorista. Matandaan ang sinambit ng opisina, pinakainot na binukasan bilang drive-thru motor vehicle registration sa interong Kabikulan. Asin ngunyan, pwede na mag-ako nin mga ma-apply nin lisensya. Pinasalamatan naman ang mga kapwa niya opisyal kang LTO sa Bicol sa suporta para sa dagos-dagos na makamtan kan LTO Pili Extension Office ang mga serbisyong ihatod para sa road safety. Uya si Eric Turicampo kang LTO Pili Extension Office. At ngayon po, isang buwan na lang, 2 taon na bilang Pili Extension Office ang opisina ito. Ngayon, nagtagyan tayo ng mga bilang na serbisyo. Una, ang renewal of registration, student permit at driver's renewal. Tayo ang unang simula ng LTO drive-thru registration renewal. So ngayon last year, nagkaroon naman tayo ng dagdag na serbisyo, ang law enforcement and adjudication. Ngayon, bilang karagdagang serbisyo ay ating pong formal na sisimulan ang mga karagdagang serbisyo para sa ating mga driver, motorista at mga kababayan sa kabisera ng Kamsur, mismo sa bayan ng Pili. Today's highlights is our mission, our commitment for road safety to give and to give fast, reliable LTO service. This is made possible by our government commitment and our beloved guests. Ang puso na pinapaabot ang ating pasasalamat sa ating butihing RD, Regional Director Franz Sanchez, sa ating Assistant Regional Director Vincent Nato, kay Chief Len Serra ng ating Operations Division, kay Chief Luo Sarmento ng ating Finance Division, kay Atty. Chuck Orondis ng ating Legal Division, at sa ating Parte ang kamapayag ni Eric Turicampo kan LTO Pili Extension Office. Sa iba panitales ka mga bareta niya tungon yan, tanganing mamatian kung guranong sakripisyo ang hanap buhay bilang parapadyak, mismong sinda Congressman L. Villafuerte, kabalan si Governor Luigi Villafuerte ang nagtisting sa pagpadyak durante kan ibariwas ang 1,013 na units ning padyak sa mga benepisyaryo kani gikan sa marabebang banwaan kan probinsya kan Camarines Sur. Dumana sa namatian ni Congressman L. Villafuerte na bakong suba ang pagpasada asin pagkayo ding padyak sa aral daw kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur sa siring na hanap buhay kanda sinda magpadyak poon sa Capitol Complex sagkod duman sa Pili Airport sa Banwaan kang Pili Camarines Sur. Balangani tasinda Governor Luigi Villafuerte pasayro niya na si Congressman Huribata ang nagsurukamang pa kan magtisting sa pagpadyak. Sinabi ni Congressman L. Villafuerte na inilibre asin maging sa nila na ka mga benepisyaryo na magagamit tinda sa aral daw na pagkabuhay. Mientras tanto, ang Department of Labor and Employment nakatabang sa sinambit ng programa nagpagramduman sa mga benepisyaryo kampadyak na atamanon tanganing mapakinabangan nin Haloy. Sa uri sinabi ni Governor Luigi Villafuerte na sagkod na siya ang gobernador sa Camarines Sur. Dahil mauntok ang sayang administrasyon na tanganing mapangat ang buhay ka mga taga-probinsya sa baagi kan mga livelihood program. Uyan sa ina mga pahayag. Tao mo niyan, di si magana buhay, mayong kapital pang bakang badya. Ang bago ka pang hanap buhay. Tama po dahil.
mga pamanan pa ko ining livelihood na itinausain ko and sana po magpalupot pa ini asin bakol pa po kitang matawanan ng livelihood di sa probinsya ni Camarines Sur. Sa Indagabos, mga tarapadyak, mga tugang, asahan ko rin ko, habang yaon si Bobo Luigi, gagawin ni Gabos para ipabuti, ipaasenso ang ating probinsya. Diyos mabalos po sa Indagabos. Mientras tanto, nabalabi dahil na sina makikayot, umabaw rin, nilulita sa diri nila ang padyak na gamiton nila sa pagkayod. Sa iba pang mga balita niya tungkol sa Senado lokal, pinasalamatan ni Congressman Elry Villaferte ang mga pagkilibran niya duman sa Kongreso na nagpahayag nin suporta sa pagtutulod niyang propostong lay na makumpleto ang tulong na taon na termino ka mga ilhidong opisyal sa barangay Asinsang Guriang Kabataan. Matandaan sina Congressman Elry Villaferte, katabang sina Congressman Migs, asin Bicol sa Congressman Brian Raymond Yamsuan, nagplansar kan House Bill 10344. Yan tanganing palabaon ang termino ka mga presenteng opisyal sa barangay Asinsang Guriang Kabataan imbes 2 taon matapos ang eleksyon kan nagtarikod na taon. Matandaan sa nasabit ng House Bill, tinatawan doon ang nakapalaban sa konstitusyon patinaban sa Local Government Code na dapat ang termino kan mga ilhidong opisyal sa barangay Asinsang Guriang Kabataan 3 taon. Kamaliban sa mga nagpahayag kan sa indang pagtubod asin suporta sa sinambit ng bill sinda Congressman Ino Dicang Isabela, tingog party list Congressman Jude Asidre, patinaban si Manila Mayor o Manila 1st District Congressman Ernex Junicio. Sinabi ka mga ini na dakulang tabang ang sinambit ng bill tanganing Bani Lesar kan mga ilhidong opisyal sa barangay Asinsang Guriang Kabataan ang pagtataw ng tabang serbisyo na supisyenteng panahon. Matandaan na nagpahayag man ng suporta asing kaugmahan andi ka ng mga barangay sa Camarines Sur sa pagikan na ex-officio member na si Christopher Jacinto sa sinambit ng lakdang ni na Congressman Elry Villaferte na mataon ng bastanting panahon tanganing magkaton sila ng serbisyo sa senda mga konstituentes sa barangay. Ini ang Kakampi Network News. Balita sa luwas ka Pilipinas, Gulyam, buminagsak ang helikopter na piglulunadan ni Iranian President Ibrahim Raisi asin na sayang foreign minister. Alisumot ang chopper sa border kang Azerbaijan kung saan nagyari ang aksidente sa bukid na parte ng lugar. Igwam binukasan na proyekto ang Iranian President na si Kiskalasi Dam na sarong joint project ninda. Nagkalaw mga rescuers na mayong anuman na grabing na kulgan sa nangyaring sa nangyari sa sinambit ng presidente ng Iran. Sa kunyan, palagos ang ginigimong rescue operation kung saan angat sa mga rescuers ang kamugtakang kamparon. Ang 63 anyos na Iranian president na ilihir sa pwesto sa ikalawang pagdalagang kani kanagtalikod na 2021. Sa baretang sports, day masaway si world champion Carlos Idril Yulo matapos liwat na magpulsa ring bulawan na medalya sa 2024 Asian Championship Men's Senior Artistic Gymnastics na ginibo naman sa Uzbekistan. Ikadian ni Yulo ang sayang paboritong men's floor exercise kung saan naglatag inining solidong performance para masiguro ang bulawan na medalya. Nakuha ni Yulo ang 14.933 points para matrimpong manipinsan ang sayang korona sa floor exercise sa sinambit ng Asian Meet. Iyan ang mga bareta sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Mga balita sa natin tabayanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada area. Nang tabayanan kita sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. Asin man sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Asin sa stuyang FB Live. Sa pagkaragabilog na puwersa kang Kakampi Network News
Nagbo-broadcast on-air online. Hali po din sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City kay Banang Kusigan Palma sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Sagkun sa masunod yatong pagatod ni mga baretang amay. Maantabayanan sa rabay sa mga Kakamping Radyo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. PBS.